Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Thomas Molinos, shoutout kay Ika Pabilio. Yun na nga mga masters, no? Bali Han hindi na Sanchen. patagalin. Isang grupo ng 3, mga 2, tao 1, ang napatulala. let's go! Han Sanchen, The Dog Day, napakatapang niya. How dare he play facial with US? Damn it, goddamn thing. Lahat, huwag kayong magalit, sa halip, hayaang may magpadala kay Facio para tingnan kung anong klaseng pakulo ang ibinebenta niya. Baka, tanggapin ito ng lalaking ito sa sandaling makita niya ito, at dumating para sumuko. Walang pagsuko ang anak na ito, mapapatay lang. Pagharap sa diskusyon ng karamihan, hindi na nagsalita pa ang matanda, nagtaas lang siya ng kamay at sumenyas sa kanyang mga nasasakupan na maghatid ng Facio. Ang mga nasasakupan sa labas ng pinto ay hindi nang ahas na magpabil, at nagmamadaling nagpadala ng Facio sa kanya. Sa pagtingin sa material ng Facio, ito ay walang alinlangan na papel ng Yetian City. Sa makatuwid, ito ay dapat na Facio ni Han Sanchen. Pagbukas ng liham, saglit itong sinulyapan ng matanda, at sa katumingin kay Duling at Doyan na nakaluhod sa lupa, hindi siya umimik ng ilang sandali, lubos na nataranta ang lahat. Lalong nagkagulo sina Duling at Doyan, hindi nila alam ang sinabi ni Han Sanchen, at hindi nila alam kung ano ang gagawin sa kanila ng matanda. Maya-maya'y bumantong hininga ang matanda, hanapin mo ang sarili mo. Pagkasabi niyon ay diretsong ibinato ang sulat kina Duling at Doyan. Mabilis na pinulot ng dalawa ang sulat sa lupa, at pagkatapos ay binasa itong mabuti. Pagkakita nito, mas naging tanga ang dalawa. Sa katunayan, walang iba sa sulat, maliban na ang pag-atake ay binalak lamang ng Han Sanchen, kaya't hindi kailangang sisihin ng matatanda ang dalawang commander, sila ay inosente. Pero dahil masungit sila, tulala rin ang dalawa ni Duling ngayon, hindi nila alam ang ibig sabihin nito ng Han Sanchen. Parang tinutulungan nito ang sarili na sisihin, pero kahit anong tingin mo, parang sinasadya nitong makipagkulitan sa inyong dalawa. Mauunawaan mo na si Han Sanchen ay talagang nagpapaliwanag para sa kanila, o maaari itong maunawaan na si Han Sanchen ay sadyang kinukutya ang kanyang sarili, at kung ang oryentasyon ay ganap na nakasalalay sa kung ano ang iniisip ng matanda. Tapos na silang dalawa sa panonood, at dumating din ang ibang kasamahan na may magandang gagawin sa mga oras na ito, pagkakita sa pag-uusap na ito, hindi nila maiwasang sumakit ang ulo. Elder, what do you mean? Pumunta dito si Han Sanchen para makiusap para kay Duling at Doyan. Umiiyak itong pusa at nagkukunwaring maaway ng isang daga. Oo, may itatago siya para sa atin. Kahit anong isipin mo, imposible naman, diba? Fuck me. Turin Duyan, tayong magkakapatid ay nasa ilalim ng kamay ng matanda sa loob ng maraming taon, kayong dalawang bastos, hindi mo ba naisip na pinagtaksilan mo kami tulad ng mga bastard na iyon mula sa intelligence team? Pagkarinig nito, ang mga mata ng matanda ay agad na tumingin ng diretsyo kay Duling Duyan at Duling na parang dalawang punyal, kung ang ibang tao ay nagrebelde, kaya niyang tiisin ito sa pamamagitan ng puwersa, ngunit kung ang mga taong pinakamalapit sa kanya ay nagrebelde din, kung gayon hindi niya ito matiis, pataas. Ang dalawa ay nagmamadaling lumuhad sa lupa sa takot, ako ay nagkasala, matanda, ang nakababata ay ganap na tapat sa nakatatanda, at walang ganap na intensyon ng pagtataksil. Mga subordinate din, please let the elders learn from you. Malamig ang tingin ng matanda, ngunit kung hindi nyo ako pinagtaksilan, bakit kayo nakiusap ni Han Sanchen? Ito, wala tayong alam dito, walang magawa si Duling. Elder, baka sadyang dumating si Han Sanchen para guluhin ang moral ng ating hukbo, o kaya'y naiinis siya sa atin, magkasabay na nag-away sina Duling at Doyan, kahit kayang hikayatin ni Han Sanchen ang isa na sumuko, hinding-hindi niya kukumbinsihin ang dalawa na sumuko, kaya naman,
talagang masusubaybayan ng dalawa ang isa't isa, may nagmamadaling sabi. Matanda, sang-ayon din ang mga nasasakupan ko sa pananaw na ito, malabong magrebelde silang dalawa ng sabay, tsaka kahit na talagang nagrebelde sila, paanong magpapalipad ng sulat si Han Sanchen para mamagitin para sa kanila. Si Han Sanchen ang kaaway natin, walang paraan na hindi niya alam iyon. Pinandilatan ng matanda ang dalawa ni Duling, sa totoo lang, hindi siya nagduda na pagtataksilan siya ng dalawa, ngayon lang, tukso lang para mag-ingat. Gayunpaman, hindi ibig sabihin na tapos na ang usapin. Ang dahilan ay napakasimple, dapat malaman ni Han Sanchen na ang face show ay hindi makakamit ang anumang mabisang epekto, kaya ano ang kanyang layunin sa pagsulat ng liham na ito. Reverse operation, hayaan mong iligtas mo ang buhay ni Duling at Doyan. Halatang naisip ng mga nasasakupan na iginiit na hindi nagtaksil ngayon lang si Duling at Duling, tulad ng matatanda, ang mas malalim na kahulugan nito. Ano ang gustong gawin ng face show ni Han Sanchen? Ito ay isang pekeng panlilinlang na kahit isang maliit na bata ay maaaring makita sa pamamagitan ng, siya, Han Sanchen, ay napakatalino, gagawin ba niya ang isang nakakabagot na bagay? Actually napakasimpleng tingnan sa Feitian book ni Han Sanchen, at naniniwala din ako na hinding-hindi tayo ituturing ni Han Sanchen na mga tanga, kaya nakakapagtaka pagdating sa ganito, ano ba talaga ang layunin ng sulat niya? Pagkatapos magsalita ng matanda, mahina niyang tiningnan ang grupo ng mga nasasakupan na nakita sa sulat ni Han Sanchen gayunpaman. Kahit na alam ng mga nasasakupan ang problema, hindi nila maisip kung ano ang gustong gawin ni Han Sanchen saglit lang. Tandang padamdam. Parang hindi ganito ang ugali ni Han Sanchen. Magdahilan pa tayo, kung masisiguro natin, maliligtas ang buhay ni Duling at Doyan, anong pakinabang ang may dudulot nito sa Han Sanchen? Biglang nabahala si Duling, kapakipakinabang man ito o hindi natin tayo mapapatay dahil lang dito. Mabilis na sinabi ni Doyan, Elder, inosente tayo. Naisip kaya ni Han Sanchen na ganito tayo mga tuwiran, ngunit nagngangalit si Doyan sa dulo at pinatay si Duling. Ito talaga ang gusto niyang epekto. Elder, it makes sense, ang katalinuhan ay hindi nauunawaan ng katalinuhan, sa tingin ko ay maaring narito ang kahulugan at intensyon ni Han Sanchen. Tumanggo ang matanda, ang kanyang mga salita ay talagang napakamakatwiran, kung iisipin, ito lamang ang makapagpapaliwanag ng tunay na layunin sa likod ng face show. Kahit ano paman, si Duling at Doyan ay parehong commander at natalo, sa makatuwid, ang account na ito ay dapat pa ring ayusin, gayunpaman, humingi ng awa si Han Sanchen, para maipagbili ko siya ng kaunting mukha. Paano ito? Maiiwasan ang parusang kamatayan, ngunit hindi matatakasan ang buhay na krimen, agad na dalhin siya sa eroplano ng militar, kunin ang kanyang kaluluwa, at ikulong siya sa loob ng 100 araw. Oo, pagkarinig ng gayong parusa, ang dalawa ay hindi maiiwasang mawalan ng pag-asa. Ang mga taong nakaitim ay maaaring maging immortal, kaya ang parusa ay natural na hindi umiiral sa anumang ordinaryong parusa. Ang pagkuha ng kaluluwa ay isa sa pinakamalaking pagpapahirap sa kanila. Sa pilitan nilang bubunutin ang katawan mula sa kabilang partido ang pagkakaiba ng kaluluwa, sa pagitan ng kamatayan at buhay sa mga normal na tao, at walang labis na sakit. Ngunit para sa kanila, ito ay isang pagpapahirap na mas masahol pa kaysa sa kamatayan. Gayunpaman, napakalinaw din sa kanila na ang ganitong uri ng pagpapahirap ay higit na mas mahusay kaysa sa kamatayan, hanggat maaari silang mabuhay, ito ay mas mahalaga kaysa sa anumang bagay. Ang iba, pang mga kasamahan ay hindi na sinabi ang pinakamalaking benepisyo na maaari nilang makuha. Nang may baba na silang dalawa, tumingin ang matanda sa ibang mga taong naruroon at sinabi, ang Han Sanchen na ito ay lalong tuso, at paglalaroan niya tayo ng ganoong paraan upang anyayahan ang hari sa matanda, at bugbugin ang ating hukbo ng halos walang pagsisikap. Mula ngayon, I hope na itigil mo na ang pagmamaliit sa kalaban, kapag kaharap si Han Sanchen, dapat 120% energetic ka. Tumanggo ang lahat, at may nagsabi, ngunit Elder, ang Han Sanchen na ito ay talagang matalino, at maaari tayong ituring na maingat, ngunit ito ay madalas na ganito, at imposibleng magbantay laban. Yes, Elder, we can't find the reason for everything. I don't mean to blame you for restraining us all the time, but if we should solve Han Sanchen as soon as possible,
Kung hindi, naniniwala akong magpapatuloy ang mga ganyang bagay, 2, 2, 3, 2, 3. Tumanggo ang matanda, talagang mahirap na kalaban si Han Sanchen, kaya't sumusulong din ako upang sirain ang pagtatanggol ng lungsod ng Yetian City. Ang layunin ay upang pigilan si Ye Changming na magkaroon ng napakaraming pangarap. Bagamat talagang binibigyang diin ng matanda ang pasensya, hindi naman unlimited ang pasensya, ilang sunod-sunod na tug of wars ang natatalo nila, na naging dahilan para medyo hindi mapakali ang matanda. Bukod pa, sumama na rin si Han Sanchen sa intelligence team. Ang ikinababahala ko ay nananatiling hindi nagbabago ang ating pangunawa kay Han Sanchen, ngunit ang kanyang pangunawa sa atin ay tumataas ng husto, na hindi mabuti para sa atin. Ang sabi ng nasasakupan, matanda, hindi mo kailangang mag-alala, kahit na ang Yetian City ay protektado ng pagbuo ng Chan Mobao, laging may threshold, kapag ang aming tuloy-tuloy na pag-atake ay lumampas sa hangganan na ito, ang porma sayon ay sa kalaunan ay hindi na makakalaban. Kung tungkol sa pagtalikod ng pangkat ng Panektik, mangyaring makatiyak, bagamat ang intelligence team ay talagang naghahatid ng impormasyon para sa amin, karamihan sa mga ito ay mga basura at hindi magkakaroon ng anumang epekto sa sitwasyon ng labanan. Bahagyang tumaas ang kilay ng matanda, Yun na talaga. nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!